Good morning po sa inyong lahat. Happy Easter! Batiin natin ang mga katabi natin ng Happy Easter. Palakpakan muli natin ang Panginoong Hesukristo na muling nabuhay para sa atin. We still continue to celebrate the gift of Easter, and let me remind you, hindi po ito 2-3 weeks lamang. Ilang linggo natin itong ipagdiriwang. Easter season is longer than the Lenten season. Easter days are more than the Holy Week. That is how important the Easter season is. Napakahalaga ho ng panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay at dinagdagan pa ng Panginoon ang kagandahan, ang kadakilaan ng pagdiriwang ng panahon na ito. As mentioned, since the canonization of Sister, now Saint Faustina, in 2000, April 30, 2000, every second Sunday of Easter, we celebrate the Divine Mercy Sunday. Saan po nagsimula iyan? Bago pa yung declaration, yung establishment ng Divine Mercy Sunday ni Saint Pope John Paul II noong 2000, noong pong nagpakita ang mahal na Panginoong Jesus kay Sister Faustina in 1930 sa Poland, nagbigay siya ng dalawang mahalagang instructions. Number 1, iguhit ang kanyang larawan. And number 2, ipagdiwang ang linggo ng dakilang awa. Yung dalawang iyon. And then only in 2000, from 1930 to 2000, Saint Pope John Paul II then declared that every second Sunday of Easter will be Divine Mercy Sunday. At alam niyo kung gaano kadakila at mabiyaya ang linggong ito? Isa sa mga pagpapakita ng Panginoon kay Sister Faustina, nangako siya na sino man ang magsisimba sa araw na ito, mangungumpisal at mangungumunyon, ay tatanggap ng kapatawaran mula sa kasalanan at kaparusahan. Anyone who will receive communion and go to confession will receive complete forgiveness of both sins and punishment. Pero, hindi natatapos po doon yon. Meron pang mahalagang paalala ang Panginoon kay Sister Faustina. Ang biyaya ng dakilang awa ay dapat laging sinasamahan ng mabuting ginagawa. Ano ang formula? Awa plus kawang gawa equals pagpapala. Awa plus kawang gawa equals biyaya. I am sure lahat naman tayo marunong pa ring maawa. Pakitanong nga po ang katabi ninyo, may awa ka pa ba? May awa ka pa ba? Ako, lahat tayo marunong pa ring maawa. Lahat tayo may awa. Alam niyo, saan po tayo nagkukulang madalas? Dun sa pangalawa, sa kawang gawa. Panonoorin mo lang, ay, kawawa naman. Pero grabe ka pa rin magwaldas ng pera mo. Ay, kawawa naman sila, pero hindi ka naman tumutulong. Ay, nakakaawa naman yung kinwento mo, pero hindi ka man nagmamalasakit. Simple lang. Yung hiniram mo, ibalik mo. Yung ginamit mo, ayusin mo. Diba napakasimple nun? Kumpleto na ang formula nun. Kung marunong kang maawa sa ibang tao, gumawa ka ng kawang gawa sa kanila. Ito po ang panimula ng sulat ni Pedro sa ating ikalawang pagbasa ngayon. We are celebrating today the great gift of God in the world. And what is that? Ang pinakadakilang biyaya ng Diyos ay nagmumula sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya nga tamang-tama pagkatapos ng Easter Sunday, Divine Mercy Sunday, to remind us kung gaano rin kahalaga yung ating ginawa noong Kwaresma at mahal na araw. Baka naman po yung diwa ng Pasko ng muling pagkabuhay
ay bumalik kaagad sa Kwaresma. Where is the Easter faith in us? Where is the Easter life in us? Huwag nating kakalimutan yon. Ano ang sabi ng Panginoon? Ang dakilang biyaya ng Diyos ay nagmumula sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Kung paanong muling nabuhay si Kristo, bubuhayin at maliligtas din ang sinumang mananalig, susunod at mananatili sa Kanya nang higit pa sa anuman, nang higit pa sa kanino man sa mundong ito. Yan ang paalala ni Pedro. At sa ating unang pagbasa, yan ang ipinagpatuloy na ituro ng mga alagad. Pagkatapos na muling magpakita si Kristo sa kanila, nagkaroon sila ng lakas ng loob. Kaya nga tayo, ano ang sabi sa atin? We are Easter people and the song is Alleluia. Pag sinabing we are Easter people, wala tayong dapat ikatakot sa kasamaan, kasalanan, maging kamatayan. For Jesus conquered not only sin and suffering, but even death. Kagaya nga na sinabi ko nung Easter Vigil, ano pang hindi kayang gawin ng Diyos para sa iyo? Anong kinakatakot mong magsabi ng totoo? Anong ikinakahiya mong gumawa ng mabuti, ng maganda? If we live like us, Easter people. Ito ang ginawa ng mga alagad. Ito yung sinabi ng ating unang pagbasa. They continue preaching. They continue doing and serving like Jesus did. At yun ang imbitasyon sa atin. Ibinigay ng Diyos ang anak na si Jesus bilang tanda ng dakilang awa. Ibinigay naman ni Kristo ang kanyang sariling buhay bilang biyaya ng pag-asa. Kaya, sa Diyos lamang, laging magmumula ang tunay na biyaya ng awa at pag-asa. Pero mga kapatid, nakita niyo po ba, narinig niyo po ba yung balita tungkol dun sa 5 taong gulang na bata na ginilitan ng leeg at binugbog? Narinig niyo ba yung babaeng sa gitna ng tanghaling tapat ay hinold up? Yung lalaking hindi lang hinold up, pinatay pa? Narinig niyo ba yung higit 100 bombang ibinagsak sa Lebanon sa loob lamang ng 10 minuto? Narinig niyo po ba yung kwento tungkol sa mga bata, matatanda, na ninanakawan, niloloko, sinasamantala at pinagtutulungan? Paano mo hindi maiisip na wala silang awa? Paano ka hindi matatakot sa mga taong walang awa? Kawawa ang mga biktima ng mga walang awang, walang hiya. Yan ang mahirap tanggapin sa panahon ngayon. Paano hindi ka matatakot? Paano mo hindi mo maiisip na napakarami ng masama at walang iyang sa mundo ngayon? Pero huwag tayong makakalimot kung babalikan natin ang ebanghelyo natin. Kahit na hindi kaagad naniwala si Tomas, nung si Kristo ay muling magpakita, nung si Kristo ay nagbalik sa kanyang mga alagad, kahit hindi siya kaagad naniwala, hindi siya tinanggihan, tinalikuran, at hinayaan ni Jesus. Kaya anong ginawa ng Panginoon pagkatapos ng ilang araw, muli siyang bumalik at nagpakita sa kanila, lalo na kay Tomas. Hanggang hindi siya ulit naniniwala, hanggat hindi siya natututong manalig. Huwag tayong mawalan ng pag-asa at tiwala, may awa at Diyos. Walang gulo, walang gera, walang paghihirap, walang problema ang hindi maaayos at matatapos ng Diyos. Kung paano ang ginawa niya kay Tomas, babalikan at babalikan tayo ng Diyos para tulungan at turuan na maging mabuti ulit, na maging tama ulit. Sa anumang paraan, sa anumang panahon. Pero sana, wag natin sapitin ang mahirap at minsan masakit na paraan
para lang matuto, para lang maniwala. Alam niyo, kahapon, sinamahan ko yung aking small charismatic group, Servant of the Lord's Vineyard. Nag-ocular visit kami. Hindi kami sumasabay sa Kwaresma, sa dami ng tao pa nagpipilgrimage. So kami ay nagpunta sa Pampanga para mag-ocular visit. Siyempre, Pampanga yan. Bukod sa magagandang simbahan, marami silang masasarap na pagkain. Isa po sa mga simbahang pinasok namin, natawa na lang ho ako. Alam nyo, nagtitinda sila. Pero nakakatuwa at nakakatawa na lang yung ginawa nilang pwesto ng tinitinda nila. Kasi katabi ng rosaryo, estampita at mga nobenaryo ay ang napakalutong na chicharon. Masarap ang chicharon sa Pampanga. Sabi ko, alam nyo, yung tinitinda nila, pareho tayong ilalapit sa Diyos. Yung isa, someday. Yung isa, pwedeng today. Mamili lang tayo. Mga kapatid, sa pagkapatuloy ng misang ito, kahit gaano pa karami ang makikita nating masama at mali sa mundo, kahit gaano pa karaming hindi mabuti at magandang nangyayari sa buhay mo, mas marami pa rin kayang gawing mabuti. Mas marami pa rin kayang ibigay na maganda ang Diyos. Dahil mas laging dakila ang awa ng Diyos kaysa kasamaan ng tao. Basta lagi nating tatandaan ang formula. Ang awa, para maging ganap na biyaya, ay sinasamahan ng tama at mabuting ginagawa. Today is the Sunday of Great Mercy. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong panghinaan ng tiwala. May awa ang Diyos. Amen. We all stand and together we